Kahit anong gawin nila, hindi nila ako makuha, hindi nila ako makikita. Ang tropang nakangiwi ang mga panga. Uplan, Robin Padilla na po ngayon ang gobyernong Marcos. Ayon kay NBI Director Matibag, person of interest na umano si Senator Robin Padilla sa pag-alis po ni Senator Bato under custody ng Senado. Anak ng kagwang, bakit person of interest? Wala namang warrant of arrest si Senator Ronald Bato de la Rosa, na mismo ayon sa Philippine National Police, wala umano silang warrant of arrest, kaya hindi po nila pwedeng arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ano bang nakain ni Matibag? Diyos ko. Abogado, nagiging abogago. Pero mga kapatid na Muslim, ay naghayag po ng suporta kay Senator Idol Robin Padilla. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Alam niyo po itong NBI, no? National Bureau of Investigation, hindi na nga po National Bureau of Investigation ang pangalan dito. Dapat National Criminal Investigation. Kasi mga hinayupak mga sinungaling Bakit darating po sa punto na si Idol Robin Padilla ay naging person of interest? Para sa ang kaso? Kasi pag tinignan po natin ang sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa, maliwanag na within 72 hours ay walang galawan hanggat hindi marisolba ang issue patungkol sa TRO na request ng kampo ni Senator Bato. So bakit ba? Anong illegal doon? Anong krimen doon? Walang obstruction of justice. Pero ito, ang ginawa ho ng National Bureau of Investigation, nagpamidya na naman ang animal at wala nang iba. Ang kakampi nilang bayarang medyang ABS-CBN, 24 oras natutulog ang balita, puro kasinungalingan, doon pa rin sila nagpa-interview. Oh. Ewan ko lang kung may maniwala pa ho sa kanila at hayagan po sinabi nila na person of interest umano si Senator Robin Padilla sa pag-alis ni Senator Bato. O, narito, pakinggan po natin ang balitang ito. Pinaghahanap po ulit si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos umalis sa Senado kahapon ng madaling araw, ilang oras matapos ang nangyaring pamamaril sa loob ng Senado. At kaugnay po niyan, makakapranan natin, Director ng National Bureau of Investigation, Attorney Melvin Matibag. Director, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Ivan, sa lahat po ng tumatakilig sa inyong programa. Isang magandang umaga po. Director, anong latest sa whereabouts ni Senador Bato de la Rosa? Well, maganda po siguro, tanungin natin si Senator Robin Padilla, si Senate President Cayetano, at saka sang head po ng security ng Senate, si General Plasca. Kasi ang nangyari po dyan, after nung commotion dyan sa Senate, yung putukan, kasunod na wala na po siya. Kung maalala niyo po, yan ang binabanggit ko na sentimento ng aming mga ahente na maaaring yung naging dahilan nung paputukan na yan para ma-divert at makaalis si Senator Bato. At yan naman, kinumpirma ng kanyang may bahay na sabi, si Senator Bato took advantage ng situation na nagkaputukan para makaalis po ng Senado. O lol, nakina talaga naman. Kinuha rin niya ng mga mainstream media. Sinabi daw ng asawa ni Senator Bato na tinitok advantage daw yung putukan. Hindi po yun sinadya yung putukan kasi sumugod kayo Matibag. Sa likod kayo ng NBI doon sa GSIS, pinagbabari na po ninyo yung exit ng Senado. Siyempre, yung Sergeant at Arms, hindi po papayagan nila na may susugod po na mga armado sa premises po nila. Kaya nag-warning shot po ang USAA. Tungkulin po nila yan. Siguro yung sinabi rin naman ni Oplaska, Sergeant at Arms, na talagang nangangamba si Senator Bato nung nagkaroon ng putukan at nang may sumugod sa kanila sa Senado dahil ang pakiramdam niya hindi siya ligtas. At alam naman ng taong bayan na kapag nandiyan si Bato sa Senado, ay susugurin po siya ng PNP, susugurin po siya ng CIDG at NBI. Yan ang maliwanag dyan. Kaya ang linaw po ng sinabi ng asawa ni Senator Bato, para wala nang madamay, para matigil na po, ay siya na po mismo yung aalis dyan sa Senado, na hindi naman po yan illegal. Dahil meron pong kautusan ang Korte Suprema, isipin po natin ang batas. Kaso ang problema kasi itong si Melvin Matibag, nilalaso nila yung utak ng maraming Pilipino at kasabwat itong mga bayarang media na to. Tuloy. So, ano hong ibig sabihin nun, Director? Does that strengthen the theory ng inyong mga ahente o ninyo na ang mga nangyari po ay lahat konektado? At ang nangyaring ito, ang pagtakas si Senador Bato de la Rosa ay ang ultimate objective? Sir Ivan, that can be a conclusion, pero I will be fair to the investigating authorities, CIDG, pati po na rin sa amin. But that is it. Putang ina mo, Ivan Marina, laos ka. Putang ina, yung pinaka-ultimate objective daw, nung putukan na yun, para makatakas daw si Bato. Putang ina, walang ganung plano Nagkataon lang na mayroong ganung sitwasyon. Kung hindi kayo sumugod dyan sa Senado at walang kapulisan, malamang hindi maisip, yan ni Senator Bato, na umalis na lang ako sa Senado, hindi naman pala ako ligtas. Talagang totoo naman, hindi ligtas dyan si Senator Bato sa Senado dahil nga, yung mga security personnel nga USAA ng Senado, pinagbubugbog ninyo. Mga NBI agent ninyo, di ba may pinilayan pa At si Bato hinahabol nyo dyan sa plenaryo. Na hinahabol nyo sa Senado para hindi makapasok sa sesyon, para hindi makaboto na mapapalitan itong si Tuta Soto. Yun ang maliwanag dyan. May banta sa seguridad ni Bato na kahit nasa Senado siya, mantakin mo nakapasok yung NBI nang hindi alam ng Sergeant at Arms
Yung naiwan na tactical bag na may baril, binalikan ng NBI, dinahuli sila. Ayan ang maliwanag dyan. Ang nakalungkot lang dito sa media ng Pilipinas ay masyado nang halata ang pag-divert ng issue at yung katotohanan ay pinagtatakpan. Sabihin nyo po ang totoo dahil kita naman po sa sitwasyon at sa mga video kung ano po ang nangyayari. Ang linaw-linaw, nagbabarina kayo eh. Kung hindi kayo nagbabarina dyan, bakit kayo nandyan sa GSIS? Bakit kayo nagbabarina? Kasi nga gusto nyong sumugod para kidnapin si Bato. Hindi ang gawain ng Senado. Kayo yung gumawa, kayo may utos na magbabarina eh. Bakit nyo ipahid sa mga senador? Tuloy oh. That can be included po sa nagiging investigation. Ano po? Pero sir, yung NBI po, hinahanap niyo po ba? At meron ho ba kayong mga team na nagtatrack down kay Senator Bato? Well, automatic po yan. Pero sabi ko nga, kung meron pong unang-unang dapat tanungin, na-identify na naman na si Senator Robin Padilla yung kasama. Siya po yung pinaka-person of interest to share na kung sa whereabouts po ni Senator Bato. In the proper time, gagawin po natin yan. Malinaw naman po yung sinasabi namin lagi na we are following instructions from the higher ups sa DOJ po yung pinaka-main coordination dito. So, doon po tayo. Ano po? Actually, yun po yung itatanong ko. Okay lang, ito ha. Alam nyo po, ano ba yung person of interest? Kailan po ba darating yan? Yung person of interest, nagkaroon lang po ng terminolohiyang ganyan kung may nangyayaring krimen. Kaya, merong tinatawag na person of interest. Sino po yung gumawa ng krimen na ito? Siya yung person of interest. So yung person of interest, hindi rin automatic yan magiging suspect. No. Ngayon, pwede bang maging person of interest si Senator Idol Robin Padilla? Sa akin, hindi. Dahil wala naman pong krimen na nangyayari at wala naman pong nilabag na batas si Senator Robin Padilla na sabihin na lang natin na kasama niya si Senator Bato sa pag-alis sa Senado at sinamahan niya papuntang airport para makasakay ng eroplano. Sabihin na lang natin ganun. May nilabag ba si Senator Robin Padilla? Meron bang obstruction of justice? Ang sagot, wala. Dahil walang umiskapo, walang tumakas sa batas. Dahil si Senator Ronald Bato de la Rosa walang kaso at walang warrant of arrest. At hindi po siya kriminal. Kaya walang person of interest, matibag. So ngayon, ito yung tanong. Pag makita nyo ba si Senator Bato ng mga otoridad, aarestuhin nyo? Ang sagot, hindi. Bakit? Wala kayong warrant of arrest. O ngayon, anong nilabag ni Senator Robin Padilla? Zero, wala. Tuloy yung. Susunod, ano hong magiging aksyon ng NBI having known with the admission na si Senator Robin Padilla nga po ang nakasama niyang umalis ng Senado? Well, we are guided by an interagency coordination when it comes to these matters. No? So, I'm in no liberty na magkaroon po ako ng uong ng sariling panagalita rito. Kung may sabihin man po ako rito, that will be my opinion. But I rather give my opinion dun po sa interagency council. When it's final, dun po natin nilabas. Sa ngayon po, ang status dyan, meron pong kaso sa Korte Suprema. At dyan po yung ating pong pinapantayan at inaantay. Upang magkaroon po ng mas malinaw at maayos na proseso ng pagkilos po. And pending that, Director, sakaling matuntun si De La Rosa, hindi pa ho siya pwedeng hulihin, kasi inaantay pa rin natin yung resolusyon ng Supreme Court at nag-aantay rin ba tayo ng local warrant from a local court? Again, Sir Ivan, so hintayin po natin yung directives ng DOJ dyan based on the coordination po kung ano po magiging resulta ng mga ahensyang involved. Kasama po ang NBI, PLT, PLG po, ang PCTC, at ang unang-una po DOJ, kasama po ang executive po natin, ang Office of the President po. Ang sagot yan, matibag, hindi mo pwedeng arestuhin, buang ka. Yeah. Bakit mo arestuhin yung isang tao na walang namang warrant of arrest? Oh, sige. Putang ina, gaguhan na to. May kidnapping yan. Pag inaresto mo si Bato at wala kang pinakitang warrant of arrest, kidnapping yan. Kaya yung pagsama po ni Senator Idol Robin Padilla, kung sakali mang totoo, ay wala pong nilabag na batas. Mismong PNP nagsabi, no? Ang sabi ng Philippine National Police, nasan ba yun? Wala silang warrant of arrest. Kaya hindi ho nila pwedeng arestuhin si Bato. O, di ba ho? Matibag. Ang ina, no? Mga aubog. Hindi mo po pwedeng magkaroon ng aresto sa isang tao na wala kang warrant of arrest. Kasi pag ginawa mo yan, nagmistulang martial law na po tayo. Kasi nung unang yung martial law sa panahon ng tatay ni Bangag, kahit wala kang warrant of arrest, pwede kang arestuhin. Pag pinaghihinalaan ka lang na anti-Marcos ka, pinaghihinalaan kang NPA ka, komunista ka, aarestuhin ka kahit walang warrant of arrest, kahit walang kautusan ang Korte Suprema. Sa panahon ng martial law. Pero ngayon, wala namang deklarasyon na may martial law, pero nagmistulang martial law na po talaga tayo ngayon. Hindi mo pa rin pwedeng arestuhin yung isang tao na walang warrant of arrest. Naayon po kay Senator Alan Peter Cayetano, ito maliwanag po ito, no? Mga abogado man ito, magaling naman na abogado sila. Ang sabi ho ni Senator Alan Peter Cayetano, mga bayarang media, makinig kayo. Mali yung word na escape because there's no warrant. So he is free to go. Talagang hindi ho po pwedeng pigilan si Senator Bato de la Rosa at yung taong gustong sumama sa kanya. Dahil walang warrant of arrest. Kaya libre po siyang umalis. Kaya hindi po pwedeng sabihin mo umiskapo. Yun po yung yung mga mainstream media Ginamit nila yung word na iskapo, escape daw. Lumayas, tumakas.
ay puta mga bayarang, mga misinformation, disinformation na disinform ang maraming Pilipino sa mga bayarang media. Ito ang maliwanag. Hindi mo po pwedeng gamitin yung escape. Hindi mo po pwedeng gamitin yung tumakas. Kasi wala pong tinakasan si Senator Bato na batas. Dahil mayroon pang ruling ngayon sa Supreme Court na dapat maresolba within 72 hours, 3 araw. At magsasagutan pa yan. At mayroon pang panibagong ipinail po ang kampo ni Senator Bato sa Supreme Court. Edi, lalong tatagal po ang usapin ng legalidad patungkol po dito. Ito ang sabi po ng ito, kampo ni Senator Bato, ito ay galing sa Isiminay. Kampo ni Senator Bato, dumulog muli. Ito panibago sa Korte Suprema matapos ang umano'y Senate siege. Naghain ng panibagong urgent motion sa Korte Suprema ang kampo ni Senator Ronald De La Rosa kasunod ng umano'y tangkang pag-aristo at kaguluhan sa loob ng Senado noong Miyerkules. Ayon kay Atty. Torion, and partners law firm, pinaalam nila sa mataas na hukuman ang mga supervening events kabilang ang umano'y presensya ng NBI, putukan, lockdown at sa pilitang pagpasok sa Senate complex. Mariin din nilang kinundina ang insidente. Giniit na walang anumang operasyon ang maaaring magsapanganib sa Senado bilang isang konstitusyonal na institusyon. Hiniling ng kampo ni De La Rosa ang agarang proteksyon mula sa Korte Suprema laban sa anumang umano'y illegal na pag-aristo kaugnay ng sinasabing ICC warrant. Dali sila ngayon kasi mapipilitan magresolba yung Supreme Court yan. So tatagal pa ho ito. At matatalo ho itong gobyernong Marcos dito kung magiging patas lang yung Supreme Court. Kasi nga kailangan talaga may local warrant. Pag may local warrant, dito pa rin resolba yun, yung warrant na yan. Kailangan ba dalhin si Bato or hindi? Doon mag-uusap sa Regional Trial Court hanggat papunta sa Supreme Court. Mahabang proseso po ito. Kaya yung sinabi nila na madala si Bato sa ICC, mukhang malabo na po sa nakikita ko po ngayon kasi nasa legal battle na. So walang galawan ho ito at ang kapulisan walang magagawa at ang NBI wala pong magagawa. Pakinggan natin muli itong si Matibag sa banat kay Alan Peter Cayetano at kay Amy Marcos. Kasi sabi ni Amy kasi, dapat marilib sa pwesto itong si Matibag. O ito pakinggan natin. Ito, pumalag si Senate President Alan Peter Cayetano sa sinabi ninyong dapat Senado yung maglantad kay Senador De La Rosa. Malinaw po kayo at anya, tila nagsisinungaling raw kayo. Ano pong sagot nyo kay SP Cayetano? Narinig ko po yan, sa 5 doon na sinabi ko, 6 yung mali. Pero sa totoo po, talaga naman, may records naman, the records will be around. Okay. Sino po nagpasa ng resolution na protected custody? Alam naman po natin kasi, hindi po ba? So yung sinasabi ko po, in parallelism to the rules of court, yung release to all recovery signs na tinatawag. Yes. Ibig sabihin po doon, you are the person responsible. Pag kinailangan ng authority to present that person, you must be ready to present that person. Ang problema po rito, Sir Ivan, yung palang protected custody, hindi ka pwedeng hulihin, pero pwede kang patakasin. Ganun po yung nangyari. So, Olol, ang bobo naman itong si Matibag, protected custody. So ngayon, ang sabi doon sa resolution number 44, walang sinumang senador na po pwedeng arestuhin sa loob ng Senado habang nakasesyon, lalo na ng banyagang warrant. Yun yung nakalagay doon. Pero, nasa desisyon naman, option naman, ng isang pinoprotektahan ng Senado, kung ano ang kanyang desisyon, kung sa tingin niya, hindi siya protektado ng Senado, ay anytime pwede siyang umalis. Malaya siya doon. Walang nakapagpigil doon. Hindi sinabi na atakasin ka. Unang-una, wala kang kaso, putang ina mong Matibag sa mumurahin. Alam mo, tama lang pinagmumura ka Matibag doon sa Senado Daming mura yan. Yan ang maliwanag dyan. Choice nila yan. Hindi mo pwedeng pigilan ng Senado yan. Umalis ka, di free to go. Wala kang warrant, di bahala ka. Choice mo yan. Basta, pag umalis ka sa kustodiya namin, out na kami. Kung anong mangyayari sa'yo, aristuhin ka, or gaguhin ka ng gobyerno, out na kami. Iyon yung choice ni Senator Bato. Dahil malaya naman talaga siya. Yan ang maliwanag. Yan ang sinasabi sa batas. Kaya wag nating guluhin. Tuloy yun. kung yun po yung sasagot niya sa akin, that is ad hominem po, hindi ko na po siguro dapat patulan. Apo. Dahil nire-respeto naman po natin yung Senate President natin, pero during those things, luma na po tugtugin yan, sa 5 sinabi, 6 ang kasinungalingan Matagal na po yan na salitain. Nabago ngayon dahil nandyan ka. Nabago kasi putang ina pinukyo ka Binaluma, bago na po yan ngayon. Kaunay naman po ng hiling ni Senadora Amy Marcos na i-relieve kayo sa pwesto pending investigation. Ano naman po masasabi nyo rito? Well, ang magdidesisyon po dyan, Presidente. That is the function sa executive. Ang suggestion ko naman po kay Senator Amy, bago po kayo tumawid ng bakuran, tingnan nyo muna yung bakuran nyo. Baka dapat tanungin nyo po na yung security nyo. Ano itong mga pangyayari na ito? Ganun lang po siguro. Hindi, Matibag, tanggalin ka na talaga Sabi, alisin ka na daw sa pwesto. Okay, so ngayon, puntarya na po nila si Senator Robin Hood Padilla. Alam nyo po, si Senator Robin Padilla, hindi po yan iiwan ng mga kapatid nating mga Muslim. Naalala nyo po yung banggaan nila ni Kiko Pangilinan na sinigawan siya. Galit na galit yung mga Muslim doon. Lalo na ngayon Matibag, talagang babagsak ka sa mga Muslim. Ito muna, pakinggan po muna natin yung banatan, yung bigla pong nagsalita muli si Senator Idol Robin Padilla, sabi nga daw, nagsuntukan. Ang gusto ni Robin Padilla, na yung sigaw ni Kiko sa kanya, ay humingi ng apology itong si Kiko Matching. Ito, pakinggan natin. Ginawa ni Senator Lacson na tumayo kanina at nagsabing siya ay nagkamali. Hindi po ito usapin ng lalabas tayo sa media at sasabihin mong balat sibuyas ako. Tapon na natin itong rules of the Senate.
tapon na natin to. Di pa natin pala susundin eh. Mga mahal kong kasama, ang sinasabi ko dito, tanggalin natin yan sa record dahil ayokong mababasa yan ng aking mga anak at apo na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito sa plenaryo. Yun lamang po. Maraming salamat po sa binigay niyong pagkakataon. Sumagot yan si Kiko, ang sabi kasi ni Robin, mag-apologize ka in public. Dahil sinigawan mo ako in public, di mag-apologize ka in public. So yun lang naman yung demand. Kaso naman yung unggoy, anak ng kagwang, nandoon din yung pride niya. Mali na nga siya, pinanindigan talaga niya. Ganun talaga yung mga dilawan eh. Mali na nga ho ang mga animal, naninindigan pa dahil ayaw niya mapahiya sa grupo niyang mga komunista at mga salot sa bayan. Kaya ito ang resulta. Thank you very much, Senator Robin Padilla. We recognize once again Senator Kiko Pangilinan. Thank you, Mr. President. Mr. President, ang suggestion ko ay dahil napanood ko kagabi sa balita na nais pong magsampa ng ethics case laban sa atin na si Senator Robin Padilla. So ang suggestion ko, isampa na yung ethics case at doon na po sa ethics committee natin pag-usapan ito dahil Si Raulo. marami pang ibang mga mas importanteng bagay sa aking paniwala ang dapat nating talakayin. Maraming salamat po. For the record, sir. Thank you very much, Senator Pangilinan. We recognize Senator Padilla once again. Wala na po siguro mas importante kung rules of the Senate ang pinag-uusapan natin. So, ang ibig pong sabihin ba niyan na hindi kayang mahumingi ng paumanhin ng isang veteran senator? Para sa kanyang pagtaas ng boses? Yun po ba? Nakikita ko po ang matamis na ngiti ni Senator Kiko Pangilinan. Napakahirap po bang sabihin nun at kailangan pa natin umabot sa ethics? May I suspend session first? Wala, hindi talaga yan magsusuri si unggoy ng public dyan sa plenaryo. Hindi talaga kasi may pride yung animal na budlat ang mata, si dagat. Pero pa rin pala ni Bangag yan. O ito, tuloy lang natin yung kwento dyan. Ma'am! Wala namang nag-apologize. Kung mag-apologize siya. Wala namang problema. On record dapat. On record niya. Daling ko na lang daw sa ethics. Ayan po, mga kabisdak, si Idol Robin Padilla, si Idol Robin Padilla, walang problema sa kanya, yung pangyayari. Ang gusto lamang niya, mag-apology in public. Tapos sabi ni Kiko, dalhin na lang daw sa Ethics Committee. Dalhin mo na lang, Senator Idol Robin Padilla. Pero ito po, ayon naman po sa mga kapatid ng mga Muslim ni Senator Idol Robin Padilla, Allahu Akbar, Robin will protect bato. At kapag nasaktan ninyo ni katiting si Senator Robin Padilla, makikita nyo ang mga nagkakaisang galit ng mga Muslim. Pero pinakita na po ng mga kapatid nating mga Muslim doon sa labas ng Senado, di ba? Sumigaw sila Allahu Akbar nung unang araw na may attempt itong si Matibag na arestuhin si Senator Bato at nakipaghabulan si Senator Bato diyan sa operatiba ng NBI. So lumabas po ang ating mga kapatid na mga Muslim at kamalas po nila dahil hindi po nila nahuli si Senator Bato. Kasi ang purpose noon, ang purpose noon ay dakpin si Bato para hindi makapasok sa session hall upang hindi makabuto kay Senator Alan Peter Cayetano, na pinalitan nga ho si Tutak Soto. Ayan po yung purpose nun. Yun talaga yung pinakaunang sigalot niyan. Pipigilan si Bato na makabuto. Aarestuhin si Bato, ang gagamitin nilang warrant, yung ICC. Pero maagap lang talaga ang legal team ni Senator Bato. So siguro, bago po lumabas si Senator Bato, nagpasa na po sila ng parang reklamo, request TRO petition daan sa Supreme Court at sabay po lumabas yan. Okay, so titingnan po natin kung ano po ang kahinatnan sa pag-alis ni Senator Bato na ngayon po si Senator Idol Robin Padilla po yung tinuturong person of interest ni Matibag. Ito po, ayan po yung mga lagbok kung saan, kung kailan, anong oras po lumabas ang mga senador sa mga pangyayaring iyon. Ito, nakikita po natin sa lagbok, si Senator Idol Robin Padilla po yung huli pong lumabas. Pero yung una pong lumabas, yung mga kasabwat ng NBI ito panigurado, si Lito Lapid, tangin ng pinuno, action star ka lang pala talaga sa pelikula sa totoong buhay, wala kang sinabi. Pangilinan Kiko, ang agaw, anak ng kagwang, 15, 13, 14, 15. Alas 3 pa lang, lumayas na si Pinuno. Alas 5, lumayas na si Kiko. 17, di ba alas 5? 13, 14, 15, 16, 17, yun nga. Alas 5, lumayas na si Pinuno. Lumayas na si Tulpo. Lumayas na si Aquino Bam. Alas 5, pareho si Tulpo, Crappy, Erwin, lumayas. Alas 6, yung Tibiros. Alas 6, si JB Ejercito, walang bayag. Alas 6 din itong si JB Subire. Alas 6 din itong si Gatchalian. Tito Soto yung pinakamatagal, alas 7. Sunod si Ping Lacson, alas 7. Yan po yung mga Team Tungaw. Pag pinansin po natin, Senator Idol Robin Padilla,
Umalis po ng alas 2:35 yan po yung logbook po yan sa Senado. So ngayon si Idol yung tinuturo na person of interest ni Matibag. Wala nga hong person of interest kasi wala namang krimen, anak ng kamuti talaga itong mga animal na to. Ikaw naman Panpilo Lacson, nagtatago ka rin, hinayupa ka oh. Diyos ko, Lacson, tinakasan mo rin yung batas. Ang malungkot nga ho, Lacson, ang tinakasan mo, batas ng Pilipinas. O di ba ho? Si Bato, hindi po tumakas sa batas ng Pilipinas. Dahil yung batas na naghahabol sa kanya ay batas ng banyaga na hindi naman po tayo sakop ng mga banyagang mga animal na yan. Yan na po ang mahirap ngayon sa mga Pilipino eh. Nagpakabubot tanga na lang. Makasabi sila Lacson na sumuko si Bato. Anak ng kamuti ikaw, Panpilo Lacson, nagtago ka rin sa batas ng Pilipinas, hindi sa batas ng banyaga. Kung may malalamang ginawa, Lacson, sa pagtatago, ikaw na yun. Mas malala yung ginawa mong pagtatago sa batas. Di ba, Jose Corbito Chris, tinaguan mong hinayupa kayong batas, ayaw mo magpakulong. Paano pa kayo si Senator Bato? Hindi naman po batas ng Pilipinas yan. O, di ba? O, ito, pakinggan po natin si Senator Bato de la Rosa. Ito yung sakripisyo. Bakit nga ba? Lumabas si Bato. Ano ba ang dahilan? Ano ba ang purpose? O, ito, pakinggan natin. Itong si Senator Ronald Bato de la Rosa na pwede po natin talagang masasabing bayani. Marami pong sinalba si Senator Bato. Impeachment ni VP Sara. At syempre yung bulok na sistema na ginawa ng gobyernong Marcos sa flood control investigation. O ito, pakinggan po natin. Oh. Kahit anong gawin nila, hindi nila ako makuha, hindi nila ako makikita. Pero ginawa kong bumiyahe dito sa Manila para makatulong, para magbago ang liderato ng Senado. Dahil kung hindi magbabago, walang kinabukasan ang Pilipinas. Kaya bumiyahe talaga ako against all odds. Lahat ng risk. Hinarap ko para makarating lang dito. Pero despite the fact na grabing preparasyon nila para hulihin ako, nalusutan pa rin natin sila. Dahil nandiyan si Lord. Ha? God's deliverance is real. Diyan nga ho na-insulto si Matubag eh. At si Bangag Bato. Dahil sa dami-dami pong talagang naghahanda ho sila para kay Bato. Sa dami pong preparasyon, I think yung kapulisan 1,500, may SWAT, may NBI, may CIDJ. Pero hindi nila nahuli si Bato. Ang masakit nga ho, hindi nahuli si Bato pagpasok sa Senado. Hindi rin naman nahuli si Bato pag alis sa Senado. Putangin na, no? Ang sakit ng kalooban ni Matibag palpak. Kaya mukhang mapalitan si Matibag. Eh. Papalitan mo na yan kasi nga walang kwenta yan. Hindi nahuli si Bato, ang dami-dami ninyo. Nakipagabulan pa kayo sa Senado, mga buang kayo. Kaya pahiya po sila dito, pikat sila dito. Nautakan sila ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan ang maliwanag dyan. Ngayon, mag-hide and seek kayo ngayon. Kung sakali, mailalabas na local warrant of arrest. Hanapin nyo si Bato, bahala kayo maghanap. Out na dyan yung Senado. Basta yung purpose na pagdating ni Senator Bato dyan sa Senado ay para mapalitan si Tuta Soto. Yan ang maliwanag dyan. Kaso nga lang, medyo magkaroon din ng problema, no? Kasi itong mga mayayabang, kagaya ni Erwin Tulfo, ang yabang animal, no? Meron na naman daw kudita. Nagtangka na naman sila na agawin yung liderato ngayon ng Senado. Sabi ni Erwin, giniit na naghihintay lang siya ng tawag. Kaugnay ng umuugong na bagong kudita. Sobrang nipis daw ng Senate majority kaya maaring mag-shift daw ito. Kayong mga senador, huwag kayong magpaloko. Malabo na yan sa akin. Kasi solid yung Siyam, no? Ano bang gagawin nila? Solid yung Siyam na dagdagan ng 4. Si Pia, hindi naman papanig dyan sa kanila. Si Bilyar, 2 Bilyar, lalong hindi papanig. Ligarda, lalong hindi papanig. Lalo na ngayon, tinatakot ninyo. Ano sa tingin mo? Si Raulo ka mang senador kung matatakot ka sa kapwa senador mo. Tatakot ka kay Panpilo Lacson. Matatakot kayo kay Tuta Soto. Na wala namang putang ina, kredibilidad ang mga animal na yan, kundi panggagago lang sa maraming Pilipino. Alam niyo po, malabo na ho yan sa akin. Yung magkaroon muli ng kundita, kita mo naman ang sitwasyon. Sana hindi po magpatakot yung mga senador at manindigan, pero alam ko solid. Magaling naman po ang Senate President, abogado naman ho yan. Hindi kagaya po kay Tuta Soto, walang pinag-aralan, galing sa School Bocol University. Pakinggan po muna natin si Atty. Salpanilo patungkol sa kanyang batikos na ayon sa kanya, bigo si Bongbong Marcos bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Narito po yun. Nakita nga mga miyembro ng nakasuot ng NBI Attorney Sal, pero doon sila dumaan sa may bandang GSIS building kasi nga premises din po yun ng GSIS. At doon sila gumawa ng parang binarena nila yung pintuan doon papasok sa Senate. So nagtatanong ang karamihan Attorney Sal, sino kaya yung mga nandoon kung hindi yung taga-NBI? Alam po ninyo yan. Isa lang ang ibig sabihin yan. Una-una, bakit pa nagkaroon ng kagulong mundo? Ano ba ang punot dulo niya? Ang punot dulo niya ay merong isang warrant of arrest na gusto nilang ipatupad. Yung warrant of arrest na yan, ipatutupad yan ng law enforcement agency. Yung mga law enforcement agency, hindi basta gagalaw yan nang hindi muna itinatanong sa nakatataas sa kanila. Yung nakakataas sa kanila, magtatanong yan sa pinakamataas. Ano bang gagawin natin dito? Kasi Kay Bongbong. hindi naman ordinary warrant of arrest ang pinatutupad. Ang pinatutupad ay isang warrant of arrest na
paksain sa Korte Suprema. Alam natin na mayroong petisyon sa Korte Suprema na kini-question nga ang ginawang pag-aresto ni Presidente Duterte gamit ang warrant of arrest issued ng isang dayuhang tribuna. Alam nila yan. Dahil may question na nga at wala pang decision dyan, dapat ang presidente ng bansa, dahil hindi po pwedeng, yung sinasabi niya, walang instruction, walang ganito. Una-una, dapat nga may instruction ka. The instruction should be stop everything in connection with the enforcement of this warrant of arrest because there is a pending legal issue on the validity of this kind of warrant of arrest. Kung ako presidente yung kagad, huwag nyo nang pakialaman muna yan. Antayin nyo ang desisyon ng Korte Suprema. Diyan nagsimula yan eh. Pero dahil wala kayong ginawa, Mr. President, ganyan na nangyari, nagkanya-kanya na. Kasi kung sinasabi mong may instruction naman ako na huwag kayong pumunta ron, pero nagulo pa rin, ibig sabihin, hindi ka sinunod. Hindi ka sinusunod ng mga tao mo. Kaya, kanina sinabi ko na nga, the long and short of it means failed governance, bigo ang iyong pamamahala. Either hindi mo alam kung anong dapat mong gawin bilang presidente or hindi ka sinusunod ng mga sinasakupan mo. Kaya magulo. Kasi kagabi lang nagkakagulo. Sabi niya, pinatawag ko kinausap ko kasi kung ako presidente, tatawagin ko yung mga heads ng mga law enforcement agencies, pagagalitan ko sila. At papalitan ko kagad sila dahil hindi nila sinunod yung instruction ko. Di ba? Walang na. Yan ang problema. Kaya magulo tayo. Yes, attorney. At yun nga rin ang naganap nga putukan doon sa Senado, parang nagiging nag-deny na silang lahat kasi ang sabi nga nila, yung nang una daw is yung alleged NBI. Pero sinabi naman din ng NBI sa pamamagitan ng kanilang director na wala naman daw silang i-deploy na tao doon sa Senado. At ganun din yung sinabi ng PNP kasi nandun sila sa labas ng premises, Attorney Sal. Kaya sinabi ko, hindi mangyayari yan kung in-stop na nila pagpapatupad ng isang questionable warrant of arrest na nakabinbin sa Korte Suprema. Ganun lang kasimple yun eh. There is a pending case on the legality of that kind of warrant of arrest. Therefore, it behooves this president to stop all actions in the enforcement of that questionable warrant of arrest. Ganun lang kasimple yun. Wala, hindi niya ginawa. Kaya, nagkagulo. Tama ka dyan, Attorney Sal. At nagmistulang presidente si Trillanes. Dahil yung dalang warrant ni Trillanes, yun ang ino-honor ng mga animal. Ang dapat nga dyan, pinaalis ni Bongbong Marcos lahat ng kapulisan dyan. Alis kayo dyan, putang na, nagkagulo lang dyan eh. NBI withdraw, yun ang maliwanag. Kaso nga lang, palpak na presidente, walang alam, panayingiwi lang. Kaya hinayaan niya. Kaya hindi na po natutukan yung yung ekonomiya. Puro Duterte bato na ngayon ang tinutukan. Tingnan mo ano ho nangyayari. Ayan pasikreto-sikreto lang po tayo, nakababisi tayo dito sa mga ginagawa ng gobyernong ito. Tingnan mo, Philippine peso falls to historic low of 61.64 against US dollar. Mag 62 pesos na, puta. Bagsak na ang ekonomiya. Gulo pa ang Pilipinas. Sobrang crisis na. Ito pa yung inatupag. Kaya tama po yung direksyon ni Senator Alan Peter Cayetano. Focus on economy. Focus doon sa korupsyon na nangyayari. Ibasura nyo na agad yung impeachment para matigil ng kahibangan ng mga komunista. Ayan po yung nangyayari ngayon. Tingnan po natin kung hanggang saan ang kasinungalingan ni Matibag at kaya ba nilang banggain ang komunidad ng mga Muslim? Nako, iwan ko lang kaya sa iyo Matibag, mayabang ka lang ngayon kasi NBI director ka. Pero pag natanggal ka dyan, anak ng kamuti, para kang basang sisiw.